At mga minamahal sa oras po ito, sa lahat po mga nasa labas po, mga tapos na po ang kanilang duty, pumasok na po tayo dito sa loob. At mga minamahal, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi po ng ating banal na gawain, ang pag-aaral po ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Hinihiling ko po na tayo po'y panandali ang tumayo at magbigay galang po tayo sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ito po'y dadalhin sa atin ng ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved brother Jerby Domingo, ang ating pong beloved preacher. Magandang umaga sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Say praise the Lord. Say praise the Lord, my mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po mga kapatid ko. Nais mo nga tayo muna dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay, my mahal. Itas natin ating mga kamay, mga kapatid. Sama-sama po tayo. Hilingin natin sa dakilang Diyos ang kanyang patnubay. Hallelujah. Dakila at mapagpala naming Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Dakila ka, mahal na Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, Lord God, sa pangunat panalangin na yung beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, O Diyos, sa kanyang beloved children. Mahal na Panginoon, O Diyos, narito kami sa iyong paanan naman banal. Humihiling po, O Diyos, ng iyong patnubay. Masaganang akin, wala akong magawa, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang aming kinakailangan. Ikaw ang aming karunungan. Dakilang Diyos. Hallelujah, Lord God. Minsan pa lang isang salita, mahal na Panginoon, O Diyos. Pagpalain mo lahat ng aming mga kapatid. O Diyos, hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, mo hadlang sa aming kalagitnaan. We bind the power of darkness right now in the name of Jesus. Hindrances, unbelief, and doubt. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Isang maraming sa praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, nais ko muna magpaabot ng pinakamataas na papuri po, luwalhati, pagdakil at pagsamba. Natatangi po sa ating pinakamamahal at Panginoong Sus sa umagang ito. At nagbibigay po ko ng dobling paggalang, pagbati po sa propeta ng ating dakilang Diyos na buhay, ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, ang kanyang butihing mga anak, the whole Almeida family, o mahal. At sa lahat ng aking mga kamanggagawa, sa lahat ng ating mga elders, core members, at sa mga kapatiran natin, hidden abroad, mga minamahal, at sa lahat ng ating mga bisita, mga kapatid, sa umagang ito. At special ko pong pagbati, minamahal, sa mga granddaughter po natin, beloved Honorable Pastor, beloved Ian, beloved Christian, puri ng mga Panginoon, ang kanyang mga kasama, minamahal. Salamat po sa dakilang Diyos, kagalakan po namin na dito po kayo sa Pampanga nag-overnight. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal ko, purihin ang mga Panginoon. At bago tayo magsimula, mga minamahal, ay halos mapuno po itong ating chapel sa ating pong overnight ngayon. Alam po ninyo, mga minamahal, meron na po tayong 7 overnight dito po sa ating lugar ng Pampanga. Binuksan po natin ang overnight, mga minamahal, sa ating mga outstation. Sa 6 na outstation natin. Inaasahan po natin na kukunti lang po ang dadalo sa ating overnight ngayon, pero mga minamahal, pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang dakilang Diyos po ang nagdadala ng mga kaluluwa sa kanyang banal na gawain. Ang dakilang Diyos ang tumawag sa inyo, mga mahal. Amen. Upang pagpalain po kayo at magmana ng buhay na walang hanggan. Praise God. Mga minamahal, ihanda po natin, mga kapatid, ang ating mga banal na kasulatan, mga minamahal ko, at pag-aralan po natin, mga kapatid, ang Word of God sa umagang ito. Ephesians chapter 6, verse 10 and 11. Wait, mahal. Ephesians chapter 6, verse 10 and 11. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Praise God. Tagalog po. Amen. Sa mga taga-Epeso, ang kabanata ay 6 at ang talata ay 10 hanggang 11. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa pangyarihan ng kaniyang kalakasan. 11. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Amen. God bless you po, my mahal. Put on the whole armor of God. Yan po ang ating title. May mahal. Hinango natin yan sa verse 11. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ibihis natin
ang sandata ng dakilang Diyos, mga minamahal. Ngayong huling panahon, mga kapatid ko, tayo po ay nasa evil days na. Mga minamahal, we are now in the evil days, mga kapatid. Sinasabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 1, "But know this, that in the last days, perilous time will come." Ngayon na po yun. Darating ang panahong mapanganib. Mga minamahal, mapanganib ang paligid natin. Mapanganib ang panahon. Ang diablo po, mga minamahal, walang ginawa yan ngayon, kundi tuksohin ang mga anak ng Diyos. Atakihin ang mga anak ng Diyos. Magnakaw ng pananampalataya, mga minamahal. Manira ng buhay. Manira ng pamilya. Pumatay. Pumuksa ng buhay. Inaalis niya ang kagalakan, mga minamahal, sa mga Kristiyano sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Yan ang kanyang trabaho, mga minamahal, sa mga huling panahon. Kaya mga kapatid, ang last days po, bago babalik ang dakilang Diyos natin, bago darating ang ating pinakamamalapan sa Kristo, mga minamahal, marami pong Kristiyanong matitisod sa pananampalataya. Marami pong Kristiyanong mawawala sa pananampalataya, mga minamahal ko. Tingnan nyo. Sa Matthew chapter 24, verse 10 at yung 12. Mga kapatid, basahin po natin sa Tagalog. Mateo Kapitulo 24, talatang 10 at 12 po. Dito po sa Mateo, Kabanata 24, ang mga talata po ay 10 hanggang 12. "At kung makagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuotan ang isa't isa at magsisibangon ang maraming bulaan propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig." Amen. Tingnan nyo, mga minamahal. Nakasulat na po yun, mga kapatid. Kung maggagayoy, maraming mga titisod at magkakanuluhan sa isa't isa. Magkakanuluhan, magkakasiraan, mga minamahal. Kapatid sa kapatid. Magkakapuotan sa isa't isa. At sabi ng 12, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng mga Kristiyano ay lalamig. Mga minamahal, ipiniliwanag ito ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda ng panahon. May mahal na siya po'y naririnig po natin sa pulpito, mga kapatid ko. Dahil sa katampalasanan, pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig na marami lalamig, ito po ay kasama yung mga Kristiyano. Matindi, mga minamahal, yung pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon, 100%, mga kapatid. Pero minsan, yung mga Kristiyano tumitingin po sa paligid, tumitingin po sa mga paglaganap ng kasamaan, mga minamahal, kaya nababawasan yung kanilang pag-ibig sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Ito pa pong nakakatakot, mga minamahal. Pinaka nakakatakot sa lahat, mga kapatid ko, yung ang Kristiyano po ay mawawala sa kamay ng ating dakilang Diyos. Sinabi po yan ng Hebrew chapter 10 verse 31, "It is a fearful thing to fall into the hands of the living God." Sa huling panahon po yun, mga kapatid. Kakilakilabot, mga inmahal. Ito po ang sinasabi sa mga Hebreo, ang kabanata ay 10, ang talata ay 31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. Maiksing talata ang mga minamahal pero nakakatakot. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Mga minamahal. Kaya habang tayo po'y nandito sa lupa, mga kapatid ko, mayroon tayong pakikipagbakang gagawin. Makikipagbaka po tayo, mga minamahal. Yan po yung mararanasan ng mga anak ng Diyos sa mundo. Anong uri po ng pakikipagbaka, mga minamahal? Nagpipigil tayo sa kasalanan. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi natin pinagbibigyan yung mga bulong ng diablo, mga inmahal, sa buhay natin. Magpipigil po tayo. Maingat nating binabantayan, mga minamahal, yung sarili natin na huwag tayong lalabag sa kalooban ng ating dakilang Diyos para hindi po maagaw ng diablo yung ating pong mga kaligtasan, mga kapatid ko. Isa lang naman po ang plano ng diablo sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, inaatake ng diablo ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, dahil nakikita niya, tagalangit ka na. May kaligtasan ka na. Lahat magsabing amen. At sa Revelation chapter 3 verse 11, sabi ng Bible, "Behold, I come quickly."
Sabi ng ating pinakamamahal na Kristo, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Panghawakan mo yung nasa iyo, sabi ng banal na kasulatan. Ngayon, mahal, ako'y dumarating ng madali, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Panghawakan mo yung nasa iyo, upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong, yung korona ng buhay, mga minamahal. Huwag mga minamahal, kung mawawala sa atin yon. Kaya nais po ng dyablo, mga kapatid ko, mangwasak talaga ng buhay. Yan po ang kanyang mga minamahal katangian eh. Wasakin po yung mananampalataya dahil alam niya may kaligtasan na tayo. Lahat magsabing amen? Hawak na natin yung kaligtasan natin. Inggit na inggit po ang dyablo, mga minamahal, sa atin. Bakit? Tayo po'y may kaligtasan. Anytime darating ang mahal na Panginoon, kukunin tayo ng dakilang Diyos natin. Mga minamahal. Samantalang ang dyablo po, mga kapatid ko, alam niya yung kanyang future. Mga mahal, ano po yung future ng dyablo, mga kapatid ko? Malapit na siyang itapon sa bottomless pit. Ikulong, mga minamahal ko, ng ating dakilang Diyos. Yan po yung nasa Revelation chapter 20, verse 1, 2, and 3, mga minamahal. Mababasa niyo yan, mga kapatid ko. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand, mga minamahal. And he laid hold on the dragon. Yun po'y si Satan. That old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit. Alam ng dyablo, mga minamahal, yung future niya eh. Wala siyang kaligtasan, mga minamahal. Meron nga isang kwento, mga kapatid ko, ng Kristiyano. True story, bandang Visayas or Mindanao, mga kapatid, nag-worship po ang mga kapatiran. Merong dumating po na bisita, mga minamahal. Bagong mukha. At mga kapatid, nakatayo lang siya doon sa likuran. Alam niyo, mga minamahal, nakausap siya ng isang mainit na Kristiyano. Sabi po, mga kapatid ko, ng taong ito, mapalad kayo dahil may kaligtasan kayo. Mapalad kayo dahil tagapagmana kayo ng buhay na walang hanggan. Kami, wala na kaming pag-asa. Nagtataka po, mga mahal, yung kapatirang mainit sa mahal na Panginoon. Bakit ganun yung kanyang mga pangungusap? Kami, wala na kaming pag-asa kahit anong gawin namin. Mga minamahal. Umalis kaunti yung ating kapatiran, pagbalik, wala na po yung tao. Mga kapatid, hindi na niya makita. Mga minamahal. Sabi po nila, mga kapatid ko, maaring yun ay kaaway. Yun ay devil, mga minamahal, na nagkatawang tao para makita kung gaano kaligayang maglingkod ang mga taga-Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Mga minamahal, mismo silang nagsabi, wala na kaming pag-asa. Samantalang kayo, ligtas na kayo. Merong buhay na walang hanggan naghihintay sa inyo. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Minamahal. Hallelujah. Bakit, mga kapatid, may mga Kristiyanong nanghihina sa paglilingkod sa dakilang Diyos natin? Bakit po? Dahil hindi po sila aware sa mga gawa ng dyablo. Mga mahal. Hindi nila binabantayan, mga kapatid ko, hindi sila nagbabantay sa kanilang mga kaligtasan. Alam niyo, sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4, kung alam lang natin, mga kapatid, ano po yung kapangyarihan na binigay ng dakilang Diyos sa ating lahat na mga mananampalataya, mga minamahal. Higit pa po yan sa time bomb eh. Mga kapatid, tignan nyo. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Mga minamahal, tingnan nyo. Kayang gumiba, mga kapatid ko, ng kuta, sabi ng Bible sa Tagalog ng kaaway. Kuta, mga minamahal ko, ng evil spirit, mga kapatid. Casting down argument and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought in captivity. Ulitin ko, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Mga mahal, ano po yung sandata natin, mga kapatid ko, para tayo magtagumpay sa ating kaaway? Pagtalima sa ating dakilang Diyos. Obedience
mga minamahal ko sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Basahin natin sa Tagalog, mga kapatid ko. Dito po sa 2 Korinto, Kabanata 10, ang talata po ay 4 hanggang 5. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, Amen. na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kung hindi natin gagamitin yung sandata natin galing sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi tayo makatatayo sa harap ng dyablo. Lagi tayong manlulupaypay. Lagi tayong mahina. Ang sandata natin, mga kapatid, pagtalima sa Ebanghelyo. Pagsunod sa ating dakilang Diyos na buhay. Nasaan po ba yung ating kaaway? Saan po ba naroon yung kaaway natin? Masamang espiritu yun Walang laman, walang buto. Pero sinabi po ng Bible kung nasaan po sila. At mga minamahal ko, sabi sa Ephesians chapter 2, verse 2, sabi ng Bible, mga minamahal, tingnan natin. Ito po ang sinasabi. Na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Na yon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tingnan niyo mga mahal, yung masamang espiritu, mga kapatid ko, sabi rito, ay kapangyarihan ng hangin. Inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kumikilos sila, nakakakilos sila, mga mahal, doon sa mga Kristiyanong masuwayin daw sa ating dakilang Diyos na buhay. At doon sa mga taong hindi kumikilala sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, yun daw pong espiritong yun, mga minamahal, gumagawa siya, kumikilos siya, mga kapatid ko, sa mga anak ng pagsuway. Nasa dakong kaitaasan daw Sabi nung nabasa natin, nasa mga dakong kaitaasan, nasa hangin, sila'y nakakakilos sa mga sumusuway sa dakilang Diyos natin. Kaya sinasabi ng Bible, put on the whole armor of God. Mga mahal. Sabi ng Bible, mga kapatid ko, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Mangagbihis tayo ng buong kagayakan ng Diyos upang tayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Mga minamahal ko, the word wiles, mga minamahal, wiles of the devil, sabi rito Yung pong wiles na yun, mga minamahal, ang ibig sabihin nun, method po ng Satan. Yung craftiness ng Satan, mga minamahal. Yung pamamaraan po ng dyablo. Panliling lang ng dyablo. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid ko. Kung mababasa mo yung Ephesians chapter 4 verse 14, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon na dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, mga minamahal ko. Tingnan nyo mga kapatid. Ang tawag po, mga minamahal, sa mga newly saved, sa mga bagong bautismo na mga kapatid natin, baby in Christ. Yun ang tawag po sa inyo. Baby in Christ, mga minamahal. Pero hindi tayo nananatiling baby in Christ. Ang sanggol po, mga kapatid, yung bata, madali pong maniwala yan Ano man po yung marinig, sino man po yung kausap, mga minamahal, wala siyang discernment, mga kapatid ko. Kahit kanino sumasama siya, basta may dalang Biblia, mga minamahal, pinaniniwalaan niya. Yan po ang baby, mga kapatid. Pero sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi ng Bible, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Magsilago kayo sa biyaya, sabi ng dakilang Diyos. Kaya nga sabi ng ibang mananampalataya, mga minamahal, siguro naman mauunawaan ako ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, pwede tayong unawain ng dakilang Diyos kapag baguhan tayo. Pero kapag matagal na tayo sa mahal na Panginoon, pwede po ba natin, mga minamahal, baligtarin? Pwede po bang gawin natin, unawain na natin yung kalooban ng mahal na Panginoon? Hindi tayo ang laging inuunawa ng dakilang Diyos?
Amen? Naalala ko tuloy yung sinabi ng ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda. Yung bata, mga mahal sinilang, kapag 1 month old yan, nasa crib pa yan, normal yon. Kapag 3 years na yan, mga minamahal, kapag 6 years old na yan, 7 years old, nasa crib pa yan, ay hindi na normal yan. Sabi ng beloved Honorable Pastor. Eh, ganun din sa pananampalataya, mga minamahal. Habang tayo po'y tumatagal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, dapat naguguro, mga kapatid, yung ating faith. Amen? Saan natin nakukuha yung faith natin? By hearing and hearing by the Word of God. Romans 10:17 po yan eh. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Inulit-ulit na dalawa eh. Hearing and hearing. Ay, mahal. Bakit? Mahalaga kasi yung pakikinig. Amen po. Subukan mo mga minamahal, kahit matagal ka ng mananampalataya, huwag kang dumalo. Huwag kang makinig ng Word of God. Huwag kang mag-webcast. Ay, mahal. Bawalan ka ng faith. Amen. Kasi kahit matatagal na tayong mananampalataya, may mahal, kailangan nating makinig. Praise the Lord. Say praise the Lord, may mahal. Kailangan nating makinig, kailangan nating dumalo, may mahal. Kaya nga mga kapatid ko ngayon ay, pwede na pong i-open mga kapatid ko yung mga churches ngayon, sabi nung aking nabasa, pinayagan na po, 30% lang, may mahal. Pero maraming nag-comment, mga kapatid ko, maraming basher ba ang tawag doon, mga kapatid? Sabi nung marami, bakit kinakailangan pa magtipon-tipon? Kailangan, ang Diyos naman yan, nakikinig kahit sa bahay lang. Dapat sa bahay na lang sila mga manalangin. Bakit magtitipon-tipon pa? Ilalala tuloy yung COVID. Mga minamahal, wala kasi silang Diyos eh. Kaya nasasabi yun. Hindi nila alam gaano kahalaga yung pagdalo. Gaano kahalaga may mahal yung pagtitipon-tipon. Lahat magsabing praise the Lord mga kapatid. Dito mga minamahal, nagpupuri pa lang tayo sa mahal na Panginoon. Papasok po mga kapatid yung may lagnat. Pagpasok dito, pinapawisan na kaagad. Hallelujah. Puri pa lang yan mga minamahal, congregational singing pa lang. Say praise the Lord. Pumasok yung may COVID, mga minamahal, gumagaling. Amen. Mga minamahal, narito po yung kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At taglay po natin, mga kapatid ko, yung kapangyarihan ng dakilang Diyos sapagkat, may mahal, nananalangin sa atin ang propeta ng dakilang Diyos natin. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Say, praise the Lord, mga minamahal ko. Kaya para hindi po tayo madaya, mga kapatid ko, ng kaaway, kailangan natin isakbat lahat po ng sandata ng dakilang Diyos. Ephesians 6 verse 13, sabi ng Bible, mga minamahal, wherefore, take unto you the whole armor of God that ye may be able to withstand in the evil days. Bangin mahal. And having done all, to stand. Praise the Lord. Ang diablo mga kapatid, hahanap ng butas yan sa atin para magapi po tayo. Nakikinig po ba kayo? Alam nyo, yung parte ng katawan natin na wala pong proteksyon, yun po yung kanyang aatakihin, mga kapatid. Yun yung kanyang aatakihin. Kung tayo po'y nagtatagumpay sa ibang area ng ating buhay, dapat mga minamahal, lalo po tayong mag-ingat mga kapatid ko, magbantay, dahil hindi lang sa isang parte ng katawan natin, mga kapatid ko, nakatingin ng diablo. Amen? Tingnan niyo mga minamahal, sabi ng Bible, ang kalaban natin, ang ating pakikipagbaka, hindi laban sa laman at dugo. So wala tayong wala tayong kaaway na tao, kundi ang kaaway natin ng masamang espiritu. Mga minamahal. Kundi sabi rito, laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yun yung sinabi ng Ephesians chapter 2 verse 2 kanina. Kaya ang ating kaaway, hindi tao, kundi evil spirit. Amen. Evil spirit. Sila'y gumagamit lang ng tao para magkasala ka, mga inmahal. Kaya mga kapatid ko, ang totoong Kristiyano, wala na pong kaaway. Amen. At mga minamahal, gusto ko pong malaman po ng lahat ng mga anak ng Diyos, Satan is not omniscient or omnipresent. Hindi po siya omniscient. Ay mahal, ibig sabihin kasi ng omniscient ay perfect in knowledge, all-knowing. Hindi po ganun mga minamahal ang evil spirit. Omnipresent, He is everywhere. Hindi ganun ang evil spirit. Hindi po niya alam lahat ng bagay. Mga minamahal, hindi pwede na siya po'y nasa lahat ng dako.
Hindi ganon, mga kapatid, ang kaaway ng Diyos. Meron lang siyang mga kampon. Pinapakilos niya sa bawat lugar, mga mahal. Pero hindi siya katulad ng dakilang Diyos natin. Amen. Ang dakilang Diyos natin, mga mahal, alam niya kahit ang kaisipan natin. Alam niya kahit yung plano natin na hindi pa natin ginagawa. Paplanuhin pa lang natin, alam niya na ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal. Ang devil po, hanggat hindi mo binibigkas sa iyong labi, hindi niya alam ang plano mo. Kasi hindi niya kayang basahin ang isip natin. Amen. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid ko? Kaya mag-ingat po lahat, mga minamahal, mga mananampalataya, sikapin natin. Huwag po tayong mapupulaan, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa dakilang Diyos. Bakit po? Sapagkat sabi ng Job, chapter 1, verse 6, mga minamahal, tingnan natin ito. Basahin po natin. Isang araw, Dito po sa Aklat ni Job, Kabanata 1, ang talata po ay 6. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon, na magsiharap sa Panginoon na si Satanas, ay naparoon din naman nakasama nila. Amen. tingnan nyo, mga minamahal. Si Satanas, mga minamahal, si Satan, kaaway ng Diyos, mga kapatid ko, ay may access pala siya para magsumbong sa langit. Nagsiparoon, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, sabi rito, na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. Kaya nakakapagsumbong ang kaaway ng Diyos sa dakilang Diyos natin sa lahat ng ginagawa natin dito sa lupang ito. Mga kapatid, accuser siya. Say, praise the Lord, mga minamahal. Kaya kung babasahin mo yung Job chapter 2, verse 1 to 7, mga kapatid, sabi ng ating dakilang Diyos, saan ka galing, Satan? Parood pa rito po. Sabi ng ating dakilang Diyos, nakita mo ba ang anak kong si Job? Matapat sa akin? So nagmamalaki ang dakilang Diyos natin, manginmahal sa kanyang kaaway. Pinagmamalaki tayo, mga kapatid ko. Kapag matapat ka sa dakilang Diyos, manginmahal, pinagmamalaki ka ng mahal na Panginoon natin sa kaaway ng Diyos. Amen. Proud siya, manginmahal. Nakita mo ba yung mga anak ko sa Jesus Miracle Crusade? Na kahit pandemic, nag-overnight? Praise the Lord. Na kahit malayo ang pinanggalingan, nag-overnight? Kahit sakto na lang ang pamasahe, nag-overnight, dumadalong Sunday, Miyerkules, nakita mo ba yung mga anak ko, matapat sa akin? Lahat magsabing amen? Alam nyo, mga mahal, naalala ko, mga kapatid, ng panahon na walang-wala po yung church natin. Kasi nasave po ako dito, mga kapatid. Wala pang 1,000 yung member natin. 1983, mga mahal. Nakita ko po, mga kapatid, nagkrusada ang ating beloved honorable pastor, walang pera. Alam niyo ginawa ng ating beloved honorable pastor, mga mahal? Lahat ng kapatiran halos, higit pa yata, mga mahal. Ewan ko, 10%, 20% lang ang meron, mga mahal. The rest, mga kapatid ko, ay indigent. Alam ginawa ng ating beloved honorable pastor, mga mahal? Silahes Hotel, mga kapatid, nag-challenge ang ating beloved honorable pastor. Lahat ng meron kayo, kung ano meron kayo diyan, ilagay nyo sa gitna. Tapos saka natin ibenta. Para meron tayong magamit sa krusada. May nagbibigay, may mahal, bagong sapatos. May nagbibigay bagong kurbata. May nagbibigay bagong coat, may mahal. Bagong mga minamahal na mga gamit. Binibigay, mga kapatid, tambak sa gitna. May mahal. Yung mga yon, wala nga pamasahe pa uwi. Pero tinuruan ng beloved honorable pastor, may mahal, paano pagpalain? Walang-wala sila, may mahal. Pero sa ginawa nila, mga kapatid, dati-rati, tricycle lang, may mahal, ang pumarada sa tapat po natin, tuwang-tuwa na po tayo. May mahal, grabe, 3 gulong lang. Pero sabi ng beloved honorable pastor, Villaronet, darating ang araw, ito magiging garahe na lang ng sasakyan natin. Hallelujah. Kaya ang laki-laki dati ng Villaronet nung makita namin yan, may mahal. Diyan kami tinuruan, diyan kami sineminar, may mahal. Bilang mga ngaral, diyan po kami mga minamahal talagang hinubog ng ating beloved parents in the Lord. May mahal. Ngayon, pasyalan po namin ng Villaronet, may mahal, napakaliit na palang lugar. Pero noon, mga kapatid, parang ang laki-laking lugar. Mga mahal. Ngayon, nagkatotoo. Grabe yung mga kapatiran, may mahal. Wala nang maparadahan sa kanilang mga sasakyan.
sa dami ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen. Kung sila'y nakinig may mahal sa bulong ng dyablo, ang pagbibigay may mahal negosyo. Mga minamahal, baka hanggang ngayon, mahirap pa tayo sa daga. Amen. Nung nagpayuniring dito may mahal 1988, sabi ng ating beloved honorable pastor, ipangaral yung pagbibigay. Wala nga yung mga kapatiran eh. 3 pamilya lang. Wala silang mga minamahal kita eh. Pero mga kapatid, ako nga ay napapayuko mga mahal kapag nag-exhort ng giving eh. Mga mahal, kasi wala yung kapatiran eh. Pero nag-exhort pa rin ng giving mahal. Tithes and love offering mga kapatid. So, tumali mga anak ng Diyos. Ngayon, ito na tayo. Sariling lupa, sariling bahay-sambahan, gaganda ng mga sasakyan ng kapatiran. Amen? 7 na ang gawain, mga mahal. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Grabe, mga mahal. Ganyan, mga kami na mahal kong pagkilos na nakilang Diyos natin. Kaya huwag natin pakinggan, mga mahal, yung mga bulong ng kaaway. Mga kapatid ko, bubulungan ka ng kaaway para lang mga minamahal, paghirapin ka, mga kapatid. No? Minamahal, huwag niyo pakinggan yun. Pakinggan niyo, minamahal, kung ano yung natutunan natin sa ating beloved parents in the Lord. Yun ang ating sundin. Amen? Palapakan natin ang dakilang Diyos natin. Minamahal, purihin ang dakilang Diyos. Kaya huwag tayo, minamahal, magkulang, mga kapatid ko. Wala kang ibang paniwalaan, kundi yung pulpito. Minamahal. Kung may bumubulong, minamahal sa atin, saan man lugar, mga kapatid ko, para sirain yung ating pananampalataya. Sinabi ko po sa inyo, ang diablo, minamahal, naparito siya para mangwasak, pumuksa, pumatay ng buhay. Pero ang dakilang Diyos na parito siya para pagpalain tayo ng masaganang buhay. Amen! Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. So, mga mahal, gusto ng diablo, alisin ka sa gawain, mga kapatid. Alisin niya yung faith natin. Minsan, tatalikod ka na, mga mahal. Ang daming problema. May mga pagsubok sa buhay. Parang nangangawit na yung balikat natin. Parang gusto na nating bitawan yung mga krus natin, mga mahal. Give up na tayo, mga kapatid ko. Pero bago mo ipagpalit yung kaligtasan mo, mga mahal, dito po sa layo ng mundo, bago mo isuko ang kaligtasan mo sa ating kaaway, basahin muna natin ito. Hebrews chapter 10, verse 38 and 39. Mga mahal, sabi ng Bible, now, the just shall live by faith. Ihanda natin sa Tagalog. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Amen. Hallelujah. Tingnan natin po. Ito po ang sinasabi. Hebreo chapter 10 verse 38 and 39. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang malapanan. Kaya sa ating pagdalot pagsamba, mga minamahal, huwag tayong titingin, mga kapatid ko, sa likod. Sabi ng Bible, look unto Jesus. Minamahal. Looking unto Jesus, sabi ng Bible. He's the author and finisher of our faith. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, siya magpapasakdal ng ating pananampalataya. Mga kapatid, kaya anong ginagawa ng kaaway, mga minamahal? Ang kanyang sandata na ginagamit ngayon, mga kapatid ko, distraction. Distraction. Alam niya, kapag nadidistract tayo, mga minamahal ko, sa gawain ng dakilang Diyos, mawawala yung concentration natin. Mga minamahal, hindi natin magagamit yung ating mga sandata, mga kapatid ko, bilang mananampalataya. Praise God. Mga minamahal, i-distract ka niya eh. Oh, yung focus mo, mga kapatid ko, wala na po sa gawain ng mga Panginoon. Kaya minamahal, napakadelikado po nun. Ating pong isakbit. Sabi ng Bible, isakbit natin, mga mahal, Ephesians chapter 6, verse 14 hanggang 18, mga kapatid ko, magsitibay kayo sa inyong baywang, ay may bikis ng katotohanan, mga inamahal, may sakbat na baluti ng katwiran, ang inyong mga paay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan, bukod dito itaglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya,
na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagdinigas na sulugi ng masama. At magsikuha ka rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Mangagpuyat sa buong katsagaan, buhay mahal at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Una nating gagawin, mga minamahal, yung belt of truth, sabi rito Bigkis ng katotohanan. Manatili tayo sa katotohanan, mga minamahal ko. Yung girdle of truth, mga minamahal ko. Ibig sabihin yan, mga kapatid ko, integrity, honesty. Yan ang ibig sabihin nun. Be honest. Matapat tayo. Katapatan, mga minamahal ko. Ito yung ibig sabihin nun. Yung breastplate of righteousness, mga kapatid. Yung pong baluti ng katwiran, yan po yung nasa verse 14 pa rin. Breastplate of righteousness, mga mahal, always do what is right. Yan ang ibig sabihin nun. Siyempre sa Lord, mga mahal. 3, take your stand on the gospel. Mga kapatid ko, put on the shoes of the gospel of peace. Isuot daw natin, mga minamahal, yung bota, yung sapatos, mga kapatid ko, ng pag-iibanghelyo ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Ano pa, mga kapatid, ang sandata natin? Shield of faith. Shield of faith, mga mahal, trust God's protection. Mga kapatid, kung may mga pabulong-bulong, mga minamahal, hindi mo dapat paniwalaan yan, mga kapatid ko. Ang dapat mong paniwalaan kung anong ginawa ng dakilang Diyos sa buhay mo. Pinagaling tayo sa ating karamdaman, binago ang buhay natin. Amen? Dating magulo ang buhay, inayos ng dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord. Mga kapatid ko, kaya sabi ng ating beloved honorable pastor, mga minamahal, kapag sinabi sa iyo ng tao na maalat ang asukal, ikaw natikman mo yung asukal ay matamis, sasabihin niya ang asukal ay maalat, hindi naman niya natikman, sinong paniwalaan mo? Siya na nagsasabing maalat ang asukal or ikaw na natikman mong matamis talagang asukal? Grabing mga logic, ano po? Ibig sabihin, mga mahal, hindi niya naranasan yung buhay na pinagpalang buhay sa mahal na Panginoon sapagkat hindi siya nagtatapat. O ikaw na nagtatapat, mga mahal, punong-puno ka ng pagpapala sa buhay. Sinong paniwalaan natin, mahal? Yung nakalasap ng pagpapala ng mahal na Panginoon o yung hindi nakalasap ng pagpapala? Gising pa po ba kayo? Praise God. Kaya mga minamahal, shield of faith po, mga kapatid ko, ano po yung ating sasalagin dyan? Yung mga pana po ng diablo. Ano po yung mga pana ng diablo? Yung doubt. Demons of doubt, unbelief, mga minamahal, negative words na mga nanlalamig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Words na bumubulong sa iyo para manlamig ka sa pananampalataya. Wrong doctrine, mga minamahal. Yan yung mga suligi ng masama, mga kapatid ko. Amen. Mga minamahal, kaya, mga kapatid, dapat po huwag kayong mag-absent. Mga minamahal. Lagi tayong dumulo ng dumalo, mga kapatid, para laging lalago ang ating panampalataya. Panglima, yung helmet of salvation Verse 17 po yun. Take the helmet of salvation. Mga kapatid ko. Ano pa po, mga minamahal, yung sandata? Sword of the Spirit. Mga kapatid ko. Employ God's Word. Sword of the Spirit, minamahal, gamitin natin yung Word of God. Prayer. Yan ang mga sandata natin Panalangin, mga kapatid ko. So, why should we pray for all the saints? Dapat ipanalangin daw natin yung mga saints of God, mga minamahal. Amen. Bakit po? Siyempre, una nating panalangin ang ating mga magulang sa ating dakilang Diyos, ang kanilang beloved children, grandchildren, mga minamahal ko. Amen. Minamahal, pagkatapos yung mga preachers, yung mga workers, mga kapatid, na ang trabaho niyang mga yan ay manalangin, mga minamahal, manalangin araw-gabi, mga kapatid ko, para sa inyo. Praise the Lord. At doon po sa mga humaharap sa mga pagsubok, mga trials. Bakit kailangan nating manalangin for all the saints, mga minamahal? Because we are all in the same battle. Lahat tayo, mga kapatid, dumadaan tayo sa mga trials, sa mga pag-atake ng kaaway. Kaya dapat kapit kamay tayong lahat, mga minamahal, sa pananalangin. Amen? Say, praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Naghanda po kami ng isang magandang awitin, mga minamahal, sa Tagalog. Yung huwag kang bibigay. Mga minamahal. Awitin natin ang awiting ito. Huwag tayong bibigay.
Huwag tayong magsasawa, mga mahal. Huwag tayong manghihina, mga kapatid. Hallelujah. Malapit na ang mahal na Panginoon. Darating, mga mahal. Tiyak ang kaligtasan po natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Habang tayo po'y umaawit, mga mahal, tulungan ako ng ating mga singers, mga kapatid ko. Habang inihanda natin ang awiting ito, magtatanong po ako, mga mahal. Victors ka ba o victim? Mananagumpay ba tayo, mga mahal, o talunan? Are we going to be stumbling block or stepping stone? Sabi ng Bible, fight a good fight of faith. Your salvation draweth nigh. Palagi ko naririnig yan sa ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeida. Fight a good fight of faith. Be strong in the Lord. Hallelujah. Awitin natin ang awiting ito. Lahat tayo umawit, mga mahal. Madama natin ang presensya ng mga Panginoon. At kinali mo problema, para ba sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Jesus, Lord. Ibabalik na muli kung ika'y nagkamali. Itatayo ka niya sa tuwing naradarama. Malayo na ang iyong narating, wala nang mababalik muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigyan. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Gagamitin ka parang Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Gagamitin ka parang Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigyan,
na kaya ang kailangan mong problema. Para bang sumusubok ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam mo Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang magpapago, ayaw ang bibigyan. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang magpapago, ayaw ang bibigyan. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang magpapago, ayaw ang bibigyan. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang magpapago, ayaw maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Isang siya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napaganda ng awitin, mga minamahal. Tama-tama, tugmang-tugma sa ating buhay, mga mananampalataya. Walang ginawa ang diablo, may mahal, kundi panghinain ng mga Kristiyano. Pabulong-bulong lang, mga minamahal, para manlupaypay kang manghina ka. Pero tandaan po natin ito, mga minamahal ko. Diyos po ang tumawag sa atin. Irrevocable ang kanyang pagtawag. Hindi kayang burahin ng diablo, may mahal, yung calling mo sa dakilang Diyos. Hindi kayang baguhin ng diablo, may mahal, ang plano ng mahal na Panginoong Sus sa buhay natin. Fight, may mahal. Lumaban ka lang. Huwag kang susuko, may mahal. Huwag kang bibitaw. Malapit na ang mahal na Panginoon. Nasa iyo na ang kaligtasan, may mahal. Precious ka sa dakilang Diyos natin. Kaya dapat yung mga nanghihina, may mahal, i-revive mo yung pananampalataya. Magpakalakas ka sa mahal na Panginoon. May mahal. Wala na. Wala ka nang babalikan sa mundo. May mahal. Dapat, mga minamahal, ang panalangin mo, mahal na Panginoon. Bago ko mawala sa iyo, patayin mo na ako. Kunin mo na ako. Ayoko nang mawala sa iyo. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang kalakasan ko. Awitin natin sa chorus, mga mahal, muli. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa,
Nasa ating kalagitnaan ang mahal ng Panginoon. Nalulugod ang dakilang Diyos, mahal. Sinisikap nating magpakatibay sa ating dakilang Diyos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang naman. Samantalahin natin ang Samantalahin natin ang presensya ng mahal ng Panginoon. Ganong binigay pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niya lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Thank you, Lord Jesus, Lord. Hallelujah. Amen, amen. Pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga mahal, dumalangin tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Nasa ating kalagitnaan ng dakilang Diyos, mga mahal. Handang makinig sa ating mga dalangin. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat sa mga pagpapalang espiritual na pinagkaloob mo sa amin. Mahal na Panginoon, sa umagang ito. Dakilang Diyos, napakabuti mo, Amang Banal. Hallelujah. Minsan pa, O Diyos, mahal na Panginoon, sa paunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Almeida, your beloved children. Mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Tinutugon mo aming dalangin.
Mahal na Panginoon, sa pangailangan ng mga anak ko, Diyos, sa mga sandaling ito, ang mabaladalangin namin, O Diyos, hawiin mo po mga problema. Hawiin mo, Diyos, mahal na Panginoon, ang panghihina. Ang banal dalangin ko, O Diyos, hallelujah, Lord God, ang kalakasan, paglumos sa bawat isa sa kanila, mahal na Panginoon. O Diyos, mahal na Panginoon, ihanda mo kami sa iyong pagbabalik, ang banal. Dakilang Diyos, pakaingatan mo iyong mga anak, ilayo mo sa tukso na iyong kaaway. Dakilang Diyos, takpan mo ng banal mo, dugot kapangyarihan, maging sa mga coronavirus, mahal na Panginoon, O Diyos, sa aming paligid. Ingatan mo, O Diyos, ang lahat ay iyong mga anak, mahal na Panginoon, O God. Lord, in the mighty name of Jesus, we pray, hallelujah. Dinggin mo ang dalangin ng mga anak, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kung meron man, may mahal. Taas sa dalawang kamay kung problema po, mga kapatid ko. Hallelujah. Ano man ang ating kahilingan, may mahal. Saway natin mga kapatid, mga problema, kahirapan, karamdaman, kawalan ng hanap buhay. Lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Pag-alilangan, palalamig, palulupaypay. Lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus, cast out right now. Lahat ng uri ng karamdaman, cast out in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. Cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, goiter, arthritis, rheumatism, be healed right now. Psoriasis, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng karamdaman, problema, kahirapan, palalamig, palulupaypay, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bilang pananampalataya, mga kapatid, taas natin ating mga kamay. Mga mahal, tatalon po tayo 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Mga kapatid, mula sa ating mga puso. Huwag magbiro, mga mahal. Hallelujah, praise the Lord. Yan po yung lingwahe ng mga anghel sa langit. Mga mahal, powerful po yan, mga kapatid ko. Hallelujah, praise the Lord 3 times. Jump. Hallelujah. 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 Praise the Lord. God bless you so much po. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal. Sa ating baguhan, mga kapatid, ating beloved brother Jerby. Mahal. Purihin na dakilang Diyos. Napaka pinagpala, mahal ang mga anak ng Diyos sa umagang ito. At sa ating mga baguhan, mahal, patangkapin kayo nating beloved my co-preacher brother Jerby Domingo. Mga kapatid ko. Amen. Purihin mo natin ang ating dakilang Diyos para po sa ating mga bisita, mga minamahal. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan at kung saan mga minamahal kailangan natin po itang isagawa. Unang-una mga minamahal ang pananampalataya. Ang sabi ng Biblia mga minamahal sa Hebrews na kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos na buhay. At mga minamahal, pangalawa, yung ating pagsisisi ng ating mga kasalanan o yung tinatawag na godly repentance. Makadiyos na pagsisisi, mga minamahal. Pagsisisihan natin ngayon yung ating mga kasalanan, bukas, sa susunod na araw, mga minamahal, o kahit kailan, huwag na po nating babalikan yan. Yan po yung godly repentance. At yung pangatlo, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kinakailangan po natin yung maisagawa, mga minamahal, upang makasigurado tayo na makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Jesus sa langit at buhay na walang hanggan. At yung pang-4, mga minamahal, bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos na po ang gagawa niyan. At paano gagawin yan ng ating pinakamamahal na Jesucristo? Kinakailangan po mga minamahal yung ating pagdalo, ito po ay tuloy-tuloy. Amen? At sa oras ito mga minamahal, itaas niyo po ang inyong mga kamay at mga minamahal, sumunod po kayo sa aking maiksing panalangin ng pagtanggap sa mahal na Jesucristo. Dakilang Ama sa langit, mahal na Jesucristo, salamat po sa iyong mga salita na kinapakinggan sa umagang ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po kung tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Mula ngayon, paglilingkuran na kita sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami pong manalangin para sa inyo. Opo, dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin po namin dakilang Diyos sa mga kaluluwang ito na panggap sa iyo. Isulat po ng maliwanag ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit at dalangin po namin ito na po maging simulain ng kanilang paglilingkod sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Huwag po kayong uuwi na hindi po nababautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sa oras po ito, akin na po ibinibigay buong pagkakataon sa ating aking beloved co-preacher, ating beloved brother Jose Revilla. Amen.
Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Jerry Domingo, at sa ating beloved ordained preacher ni Ludy Guzman, salita ng Diyos, na ating pong na pakinggan mga minamahal sa umagang ito. Praise the Lord. At bago po tayo sa ating mga announcement, tayo po muna ay kukuha ng ating pong special offering. Ito po yung ating special offering, ating pong inilalaan para sa ating patuloy na pagpapatayo natin pong bahay sambahan. Praise the Lord. At tayo po mami na mahal ay dumalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Umagbala namin ang mga Diyos sa banal makapangyarihan sa lahat sa banal pangalan mo aming pinakamamahal. Jesus, sa unang dalangin po na aming minamahal ginagalan Evangelista Wildestrad Almeida Malapinoon. Narito po ang aming minamahal na kapatiran na walang sawa, nagbibigay, nagkakaloob sa iyong banal na gawain Malapinoon. Basbasan mo po ang mga pagpapalang ito at balik sa kanila ng siksik-liglig umaapaw na pagpapala. Pagpalain mong bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart is hard to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart is hard to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. God bless po siyang pagkalaw para sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At sa ating mga announcement, ating pong banal na gawain sa dako ito. At mayroon po tayong tatlong bisis sa loob po ng isang linggo. Araw po ng linggo, ating Sunday service, tayo po ay nag-umpisa ng alas 9 po ng umaga at pinatatapos ng alas 2 po ng hapon. Praise the Lord. At araw po ng Miyerkules, ating midweek service tayo pinag-umpisa ng alas 2 ng hapon at ito po ay natatapos ng alas 6 po ng gabi. At ating overnight prayer, araw po ng Biyernes, tayo po ay nag-umpisa ng alas 9 ng gabi at natatapos po ng ganito pong oras, mami na mahal. Praise the Lord. At after po ng ating banal na gawain, mayroon po tayong counseling. Sa lahat po na may mga katanungan, kayo lamang po ay lumapit sa ating preacher's area o kaya po sa ating pong beloved sister information. At mayroon po tayong lihans, sa nais magpalihans, kayo lamang po ay dumako sa unahan para kayo po ay may lihans sa ating pong mga beloved prayer warrior. Praise the Lord. At sa ating pong mga bisita, mayroon po tayong bautismo after po na ating pong banal na gawain. Praise the Lord. At kung wala na pong daragdag na mga announcement, tayo po mga minamahal ay sama-samang tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang paglangis sa ating pong pananambahan sa buong magdabag na ito. Narito po ating pong beloved Colonel Ricardo Kapalad para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mapagpalang masalangit sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Sa una't panalangin namin, Mala Pastor Evangelista Wildestrad Almeida. Mahal na Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa paglangis mo sa bawat yugto ng banal na gawain na tunay mong nilangisan, Mahal na Panginoon. Mula po sa pag-MC, sa pag-aawitan, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga kapatid namin naghayag ng buhay na patotoo. Hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat at patuloy mong ginagabayan ang aming mga kapatid na patuloy na nagtatapat sa iyo, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan
na aming natutunan sa umagang ito. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Hallelujah. At lalo tigit mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang banal na santong Espiritu na pinagkakaloob at ginagawad mo sa amin sa tuwi-tuwi na. Patuloy po namin idinadalangin sa iyo at pinasasalamatan ang kalusugan at kalakasan ng aming mahal na pastor, Evangelista Will Estrada Almeda, 10 ng kanyang beloved children. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, kung paano mo po kami idinako sa lugar na ito upang dumalo sa overnight prayer, mahal na Panginoon. Ganon din ang iyong hinihiling namin sa iyo, patnubay at gabay, kasama ang iyong protection, hallelujah, na may pag-ibig, hallelujah. Ayatin mo kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan, hallelujah. Sa pangalan sa iyong pag-iingat, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Amen, praise the Lord. At sa ating pong pag-uwi, mag-ingat po tayo mga minamahal. Lalong-lalo na po yung tatawid po sa highway. Medyo madilim po yung lugar mga minamahal. Mag-ingat po tayo lahat. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord.